Hi guys, today let's discuss DEX and how to set alerts and other details here. And again, this is a global discussion. If you want to update the current subtitle, you can just select the closed captions and then go to settings and select your preferred language guys. No? So, ngayon ay isa sa mga tanong dito ng community ay kung paano nga ba mag-set ng alerts. No? Like for example, the price action is on its support. So, napili natin itong 6.7. This is only a demo. This is only just an example, guys, no? So, like, for example, kagandahan din kasi dito, guys, is that meron ng chart, no? So, punta tayo sa daily. Again, guys, dito sa DEX is very volatile yung mga nakalist dito, no? Dahil wala pang masyadong volume, wala pang masyadong liquidity. Kaya ito is prone sa mga rug pulls. We just discussed the risk naman dito doon sa previous video natin sa mga nagtatanong, no. So, dapat alam nyo yung pinaka-risk dito. Yes, we have this or we can see this opportunity. Pero kailangan din natin maintindihan yung risk, no, para mas magkaroon tayo dito ng informed decisions. So, like for example, puntahan natin sa daily. Ayan, mas kitang-kita. Like this one, nag-45 M pala itong market cap niya. Tapos ngayon, ay nasa 16M, no? Bumagsak siya ng 8M. So, grabe, drastic move yung ginawa niya dito. And, like, for example, gusto natin na mag-set lang dito ng alerts, no? Meron ditong option sa baba ito. Ayan, merong alerts na feature ito. So, pwede natin i-select ito. This is only an example. And then, we can select dito if the price reached doon sa support. Pwede nating iset dito, guys, no? So, mag-set tayo dito ng condition and we can have these alerts, no? So, let's go back muna dahil dito is naka-price yung kanyang option. So, let's close muna ito. And then, ito, na-discuss ko na rin itong market cap comparison to the price, no? So, palitan lang natin itong market cap ng price. Ayan, para mas makita natin. So, yung pinaka-support niya dito is nasa 0.0083. So, we can set dito sa alerts. And then, 0.0083. Ayan. And then, select natin yan. And, kung gusto mo na every time na tumatama dito sa price na ito, magkakaroon ka lang ng alert, is pwede mo itong i-tick, no? Pero if ever na one time lang, pwede mo itong i-select yung never. And then, pwede rin tayo dito mag-add ng note, no? So, like, for example, hit support zone. Ayan. And then, after that, we can just add alert, no? So, if tamaan niya itong pinaka-support na ito, makaka-receive tayo ng alert. And then, we can cross-validate sa chart, no? So, we can add alert. So, added na siya. We can add dito ng multiple alerts, no? We can also manage if we want to delete. Ayan. So, we can delete that alert. Let's go back. Back. So, this is on the daily, guys, no? And again, we just mentioned dito ng pinaka-risk niya. And isa ito sa mga features lang na isa rin sa tanong ng community, no? So, hope you get some ideas dito. And since naka-daily ito, it takes time or it depends sa market volatility. If ever na may drastic move, may mga sell-off, is that pwede pang bumagsak itong presyo niya, no? And tamaan yung alert. So, it's only an alert. You will be notified and you can cross-validate sa chart, no? So, another example, siguro sa minute chart. Let's go back. Like, for example, this Sachi. Ayan. So, for Sachi, guys, pwede nating puntahan yung 15 minutes, no? So, sa 15 minutes, we can, like, set alert. Like, if ever na mas bumaba siya ng 0.006, no? As of now, 0.0065709. So, we can just add alerts. And then, dito lang sa add alert. And then, price reaches. So, kung gusto natin na mas mababa sa 0.006, pwede nating palitan itong price reaches.
itong price moves below, no? Ito, select lang natin. And then, we can just erase this one. 0.006. If ever na mas mababa dyan yung presyo niya, ay ma-notify tayo, guys, no? So, we can just add alert. Ayan. And, added na siya dito. So, other strategy din dito dahil pwede rin siya na gamitin for taking profits, no? So, back muna tayo. And, again, itong video natin today, guys, no, is just for ideas lang, for reference, and does not qualify as an investment or financial advice. Hope you get some insights lang dito at sana nasagot ko yung mga questions nyo dito, especially sa mga nagtatanong, guys, no? Hindi po ako financial advisor, and sana maintindihan nyo dito yung pinaka-risk, especially dito sa DEX, no? Ang dami rin kasing mga nagtatanong dito, siguro curious lang din sila. Maybe nakita nila sa Facebook and napunta sila dito sa ating YouTube channel. So, dito sa ating YouTube channel naman, guys, you can just feel free to ask questions and I'll share my experience lang dito, no? So, as mentioned, pwede dito na, for example, you have Sachi tapos gusto mong ibenta sa 0.0074 or 0.0075 is pwede, no? I-alert mo lang. Like, for example, gusto mo siyang i-alert. If ever man yung price is napunta na dito sa 7.4 and that's your take profits pero undecided ka pa, is that you can set alerts, no? So, punta ka lang sa alerts and then add alert ka lang dito and then price moves above. Like, for example, 0.0074 or 75 and pwede mo rin palitan itong every time or like, for example, one time lang. You can select this never and you can just add alert, no? So, ganun lang siya dito, guys, na magandang alert. Like, if undecided ka pa pero gusto mong i-tranche yung or i-take profit ng kalahati, you're using these alerts para ma-notify ka and then mahedsapan ka na umakyat na dyan sa pinaka take profit mo na tranche lang or kalahati lang or 20% lang ng assets mo, ibebenta mo dyan sa zone na yan, is that itong alerts ay isa sa mga features dito, no? So, you can just explore this one. And, yun. Hope you get some insights dito, guys, regarding sa alerts. And, kung meron pa kayong mga questions, feedbacks dito sa ating YouTube channel, maybe we'll discuss other features dito. Feel free to comment lang, guys, sa comment section ng video na ito at gagawa natin yan ng ideas, guys, no? So, yun lang for today. Maraming salamat ulit sa panunood. Ingat tayong lahat. Peace out. Bye for now.